Hi guys! Welcome back again dito sa channel ko. And ako nga po pala si Sir Dan, ang vlogger na Mema. So, ngayong araw na to, as I promised on my last video, dun sa first video ko, ikukwento ko sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa Saudi Arabia and kung paano ako napadpad dito sa Saudi Arabia. So, sa mga kabaro ko dyan na nurse na balak mag-apply dito sa Saudi Arabia, please keep on watching dahil ikukwento ko at magbibigay ko ako ng mga tips kung ano po yung trabaho ng isang company nurse dito sa Saudi Arabia. So, let's start! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Sana natin ang pagkukwento since hindi ako makatulog ngayong gabi, kailangan natin maging productive. So, naglagay ako ng listahan ng mga dapat tandaan para hindi ko paghalo-halo yung kukwento ko sa inyo. So, ayun na nga, isa akong airport nurse ngayon dito sa Saudi Arabia, dito sa may Arabia. Dito sa Saudi Arabia, dito sa may King Fahd International Airport dito sa Dammam. Napunta ako dito sa Saudi Arabia noong 2017, first week of March 2017. So, more than 3 years na ako ngayon dito. 3 years and 2 months to be exact. Oh yeah, 3 years and 2 months. And of course, that time, medyo mahirap pa mag-apply mga nurses dito sa Saudi Arabia. 2016 ako nag-apply actually. So, I think parang inabot ng kalahating taon or halos sobra sa kalahati. Siguro mga 10 months akong nag-antay bago ako na-hired sa isang agency dyan sa Pilipinas. Pero ang in-applyan ko kasi hindi lang isang agency. So, ang sinyalis ko nun, kung sino yung unang kung sino yung unang tatawag, doon ko, yun yung i-grab ko na pipirmahan na kontrata kasi mahirap pa mag-apply nung time na yan. So, yun na nga, nakakuha ako ng offer na isang polyclinic dito sa Saudi Arabia, which is malapit dito sa Dammam. So, yun, 2017, lumipad ako papunta rito. Ang offer sa akin is, sa clinic lang ako mag-stay and if ever daw, ang sabi sa akin ng agency nun, sa clinic ako mag-stay, polyclinic yun, hindi siya hospital. So, wala akong idea kung anong polyclinic nun, basta ang goal ko lang nun is makaalis. And syempre, kasi ang hirap ng trabaho yan sa Pilipinas, tas walang sahod. May allowance lang. So grinab ko siya kahit hindi pa ganun kataas ang basic ko nun. So, sinabi nila na polyclinic lang. So, yun, grinab ko. And then sinabi rin nila sa akin nun, sa agency na posible baka i-deploy ako sa mga company. Pero bibigyan daw ng extra allowance. So, yun. Pumirma ako ng kontrata. Ang nakalagay doon is that kung sa clinic ka lang mag-stay mismo, doon mismo sa polyclinic, ang ibibigay lang na, syempre, nasasahurin mo is yung basic mo and your food allowance mo. And kapag naman i-deploy ka sa company, sa kahit saang company, ang ibibigay naman sa'yo is yung, syempre, yung basic mo, yung food allowance mo, and yung company allowance mo. Yun yung pagkakaalam ko. Yung basic food allowance and company allowance. Bibigyan sila ng company allowance. So, yun. Ayun na nga, dumating ako dito sa Saudi Arabia. Of course, pinassess yung data flow ko dito kasi that time hindi pa ako nag-data flow sa Pilipinas. So, dito muna ako nag-data flow. So, habang nag-data flow, dun muna ako sa clinic nag-work. And then, ayun, after 6 months, dumating ang MOH license. After 3 months, dumating ang MOH license. Natapos ang data flow, may ikama na. Yun, pwede na nila akong i-deploy anytime sa company nurse. So, that year also, 2017, meron kasing, ang tawag dito, pinarent nila ako sa isa pang polyclinic. So, pwedeng mangyari yung gano'n, yung nagkakaroon ng third party sa isang company. Ibig sabihin nun, yung, kumbaga ang employer ko is si Polyclinic A, pwede niya akong iparent sa Polyclinic B, which is yung Polyclinic B, siya yung magde-deploy sa mga companies. Siya yung magbibigay ng mga nurses doon sa mga company
or sa mga projects na nangangailangan ng mga nurses. So, ganun yung unang experience ko dito sa Saudi Arabia. So, yung employer ko, yung Polyclinic A, binigay niya ako, pinarent niya ako dito sa may Polyclinic B, which is yung Polyclinic B, sila naman yung lisensyadong mag-deploy company na kailangan, especially sa mga Aramco projects, kasi ang daming Aramco projects dito sa Saudi Arabia. So, yun yung unang experience ko. Kaya napunta ako that time sa isang Aramco project, which is a construction site, which is a construction ng isang malaking gas plant dito sa may Jubail. Yun yung unang experience ko, construction site dito sa may Jubail. So, yun. So, kumbaga nagkaroon na ng third party. So, pero yung usapan yun ng employer mo is ganun pa rin yun. Siyempre, yung basic mo and yung company allowance mo. Yun yung isa sa mga way kung paano ka madedeploy sa isang company. Or, yung employer mo mismo, kung meron siyang nahanap na company na naghahanap ng nurse, pwede ka nilang ibigay doon. Pwede ka nilang ibigay doon sa company na yun. Kahit hindi na dumaan kay Polyclinic B or kahit hindi na iparent sa mga ibang clinic. Basta employer mo, may nahanap na company, pwede ka nilang i-deploy doon sa company na yun. So, yun, bibigay. Of course, may extra allowance. Pag-usapan naman natin yung about sa type of work naman sa company. Dati noon, nung napunta ako dito sa Saudi Arabia, ang pagkakaalam ko talaga is 8 hours pa rin ang trabaho sa company. Kasi sa hospital or sa clinic, 8 hours talaga ang trabaho. So, pag nasa clinic ka lang, kung hindi ka nila dineploy sa company, ang regular hours mo is 8 hours. So, exceeding 8 hours, ibig sabihin, overtime mo na yon. But, pag dineploy ka nila sa company, ang regular oras ng trabaho mo is 10 hours. Walang overtime yun. 10 hours. So, walang overtime. But, pag nag-exit na siya ng 10 hours, nag-duty ka ng 11 hours or 12 hours, ibig sabihin, overtime mo na yung pang 11 o tsaka pang 12 hours. So, yung 12 hours, 2 hours lang ang duty, ang overtime mo doon. So, sana po naintindihan nyo yun. Yun po yung dapat nyong alamin. Kasi, that time, nung napunta ako sa company, hindi ko po alam na gano'n yung mangyayari. So, nagulat na lang ako na akala ko, after 8 hours na duty, is overtime na yun, yung 4 hours, kasi 12 hours ang duty ko nun. So, after 8 hours, may 4 hours na extra hours, so ibig sabihin overtime. Yun yung pagkakaalam ko, which is hindi pala. So, kailangan nyo pong tanungin yan sa agency or sa employer nyo mismo kung paano yung oras nyo kapag na-deploy kayo sa company. So, ngayon, malinaw sa akin na kapag nasa company ako, 10 hours ang regular duty ko, and then exceeding 10 hours, overtime ko yun. Pero, pag nasa clinic lang ako, hindi ako nakadeploy sa company, 8 hours ang duty ko, and exceeding 8 hours is considered overtime. So, yun. Yun yung dapat alamin mo sa oras ng duty. Next, about naman sa extra allowance. Dito sa Saudi Arabia, kapag na-deploy ka sa isang company, meron silang binibigyan na company allowance. Kaya, ang 10 hours duty is ginawang regular kasi ang dinahilan sa akin ng employer ko is meron naman daw company allowance. So, yun, hindi ko na nireklamo yun kasi, nga naman, may company allowance. So, it means 10 hours ang duty mo. Kumbaga, yun na yung kapalit siguro ng overtime mo dapat. But, yun nga, sabi ko, exceeding 10 hours, kung nag-duty ka ng 12 hours a day, overtime mo yung 2 hours. So, ayun yung binibigay yung basic allowance mo, overtime mo, and your company allowance mo. And doon sa food allowance naman, ang nangyari din sa akin that time, akala ko ibibigay din yung food allowance. Pero hindi nila binigay kasi ang sabi is libre naman daw yung pagkain sa loob ng camp. Kaya hindi nila binigay yung food allowance namin. So, which is, totoo naman, libre naman yung pagkain. Kaso nga lang, minsan yung pagkain doon sa camp is hindi pagkain ng Pinoy eh. Depende sa company kung bibigyan kanila ng pagkain Pinoy or baka puro Indian food lang, puro Arabic food lang. So, nasa sa'yo yun kung gugustuhin mo. Or sa akin kasi pwedeng i-request din naman na hindi ako kakain dun sa company, bigyan niyo yung food allowance ko, ako mismo yung bibili ng pagkain ko, magluluto. So, itong employer ko, naintindihan nila yon. So, binigyan nila yung food allowance ko, but hindi ako kumakain doon sa company. Hindi ko kinakain yung binibigyan na pagkain ng company na free. So,
yun naman yung about sa food allowance. So, tanungin nyo rin, or depende rin kasi kapag nandito ka na, hindi mo rin alam kung saan ka mapupunta na company. So, before ka mapunta sa isang company, tanungin mo yung employer mo kung paano yung food doon, kung paano yung magiging oras ng duty mo. So, kung sabihin na, 10 hours regular duty and plus 2 hours overtime kasi 12 hours ang duty doon, ganyan. Then, free ang food doon. So, ibig sabihin, tanungin mo, so, kung free ang food doon, ibibigay niya pa ba yung food allowance ko or hindi na? Tanungin mo para malinaw sa'yo. Kasi ako that time wala akong ka-idea. Talagang nagulat na lang ako sa mga nangyari na, ganito pala na yung food allowance, yung overtime, yung regular hours, gano'n. So, nawindang din talaga ako noong that time. So, ayun, buti na lang marami akong kinausap ko yung employer ko, bakit hindi diniscuss sa akin yan, bakit hindi pinaliwanag, gano'n. So, nag-sorry naman sila, and marami akong pinagtanungan kung gano'n din yung parang sitwasyon na kagaya ko. So, ayun na, next topic is that kung company nurse, saan ba na de-deploy yung mga nurses? Iba-iba kasi meron sa construction site, meron sa rig. Rig yun yung mga nagdi-drill ng gas, na offshore and onshore yun, sa dagat or sa disyerto. So, depende kung saan ka ma-deploy. Wala akong experience sa rig. More on construction site ako napunta. So, wala akong experience sa rig sa dagat or rig sa disyerto. Pero yung mga kasama ko dati, nagkukwento sila about sa experience nila about sa rig. So, lalo na kapag sa dagat sila, wala silang libangan, di ba? Mababali talaga sila dun sa... So, I think every 45 days or 60 days bago sila bumaba. And then, may nagre-relieve sa kanila. And then, after that, siguro mga ilang araw na bakasyon nila, babalik na naman sila dun sa rig na yun. So, ganun yung parang sa dagat. Ewan ko lang, same with the rig din dito sa mga disyerto. Parang ganun din yung kalakaran sa mga disyerto. Ako kasi ang experience ko lang is yung sa construction site ng mga gas plant. Doon naman ako na-expose sa mga construction site. Doon, yung trabaho ko dati doon, 24 hours yung operation, yung trabaho, pero yung duty ko noon is 24 hours. So, dalawa kaming nurse doon sa isang clinic, and yung clinic namin is nasa camp mismo, and kasi yung camp doon is umabot ata ng higit 1,000 tao, so nangailangan ng doktor, and binigyan din kami ng doktor doon sa camp na yun that time. So, ayun, yun yung experience ko sa construction site. Aramco project siya actually. So, yun nga, yung mga nurses, dinadala nila sa mga construction sites, sa mga rigs, meron din sa mga hotel, sa mga mall, and mga babae ata pwede sa mga hotel tsaka sa mga mall. And sa mga pier, meron din sa mga pier, and of course sa airport now. Sa airport ako now, so doon ako naka-assign ngayon. Doon ako dineploy na itong employer ko dito sa may airport ako ngayon. So, saan pa ba dinedeploy? Ayun nga, sa mga pabrika, sa mga warehouse, yun. Nagbibigay din sila ng mga nurses doon. So, ayun, mga gas plant karamihan, mga rig karamihan. Ano yung mga ginagawa ng mga nurses sa company? Ayun, yung usual first aid, and tawag ito, monitoring, lahat ng may mga chronic disease like may mga diabetes, may mga high blood na empleyado, ganyan. So, kailangan mo i-monitor mga vital signs niya. First aid, and then yung mga paperwork, of course, and sometimes nagpapatraining sa mga empleyado or health teaching. Usually, health teaching sa mga empleyado, lalo na kapag sobrang init ng panahon or sobrang lamig ng panahon. So, kailangan mo mag-health teaching sa mga empleyado or sa mga construction workers. Hindi ko sabi. Yun yung mga dapat ginagawa doon. And vital signs, of course, paperwork. May mga paperwork din dyan. And incident report kapag may mga injuries or may mga accident. Ayun, pag may mga accident, pag nagre-responde ka, ganyan. First aid. Ayun, pag sa clinic kasi na napuntahan ko or sa site na napuntahan ko may doktor. So, ayun, parang parang hospital lang, parang emergency room yung clinic kasi may doktor doon.
Ideal kasi yun kasi Aram ko. So, pag Aram ko project talaga, expect mo na ang clinic na ibibigay sa'yo or mapuntahan mo is ideal. So, maraming paperwork, pero maraming staff, kompleto ang gamit. Yun. Basta Aram ko project, maganda. Dito naman sa may airport, dito ako nakasan ngayon. So, ang duty namin ngayon dito is 24 hours. Kapag sinabing airport nurse, hindi ibig sabihin na sumasama kami sa mga flights papuntang ibang bansa. Hindi po ganun yon. So, dito lang kami sa may airport mismo, sa loob lang mismo ng terminal or sa loob ng airside, doon basta sa lahat ng, sa apat na sulok ng airport, nandun po kami. So, kami mga nurses dyan sa airport, kasama namin ang fire department. Kasama namin sila sa station. So, dito sa may airport, actually, apat ang fire department niyan. Diyan, dito sa may Damam Airport, every 24 hours, dalawang nurse na ang naka-duty. Kasi dalawang istasyon lang binigyan. Pero, merong isang clinic sa loob ng terminal mismo, malapit sa immigration. Merong isang MOH doctor doon at saka isang MOH nurse na naka-duty every day. Kami kasing mga nurses ng fire and rescue, kami yung unang responde, basta gano'n. Kami yung unang nagre-responde kung may mga pasyente, kahit saang sulok ng airport yan, sa loob ba ng aeroplano, or sa loob ng baggage area, sa mga opisina, ganyan, sa mga cargo terminal, yan, pinupuntahan namin yan kung may mga pasyente dyan. Sa labas, kung may mga aksidente, kung may mga vehicular accident, kami rin yung nagre-responde dyan, lalabas kami ng airport. Kasi kami yung unang responder. Kaya dalawa ang nurse dyan. So, every day, of course, kailangan may toka. Kunwari, ako ngayon dito sa terminal, ikaw naman doon sa labas. I mean, doon sa labas ng airport or sa surrounding ng airport, like sa mga cargo terminal or sa mga RTA, ganyan, sa mga road traffic accident, sa kanya yon. Ako, ang toka ko dito sa loob ng terminal, dito sa loob ng airside. So, ganun yun. So, kasama namin ang fire and rescue department. So, ganun din ang ginagawa. Sa ambulance, may mga first aid kit, kompleto, nagsi-CPR din kami dyan kasi may mga pasyente minsan sa loob ng aeroplano, pagbaba. Pag lapag ng aeroplano, patay na pala ang pasyente, ganyan, or medical transfer, ginagawa din namin medical transfer. Ibig sabihin nun yung mga private jet na may mga pasyente, so kailangan mo ilipat from the private jet to the ambulance, papuntang hospital, or galing hospital, papunta sa loob ng aeroplano, aayusin mo yan, tapos yun, di ba yung mga uuwi ng mga bansa nila or sa mga bayan nila, ganyan. From the hospital, itatransfer mo sa aeroplano, yun yung mga medical transfer. Ano pa ba? Yun yung mga ginagawa namin. So, kapag may pasyente kami dyan sa loob ng airport, syempre, dinadala namin sa clinic kasi may doktor doon, kompleto din naman ng mga gamot, and may isang nurse doon. Ganon, kami yung unang nagre-responde, and then, pag kailangan ng doktor, dadalhin namin, or minsan, yung doktor ang pumupunta mismo doon sa scene, sa may pasyente, yun, sinasabi lang niya, pwede na yan, pwede nang paalisin, pwede nang mag-flight, or pwede nang umuwi, ganon. So, yun lang. Yun ang ginagawa ngayon. May paperworks din, so every patient kailangan nang gawan ng incident report. Yun yung ginagawa namin ng incident report. Tapos, ano pa bang mga paperworks dito sa airport? Checklist, ambulance checklist, mga ganon, vital signs monitoring ng mga empleyado, sa fire station lang, mga firefighter lang. So, yun yung ginagawa ko every duty ko. Checklist, vital signs monitoring, yun, pag may pasyente, gagawa ng incident report. And hindi rin naman toxic ang mag-duty. Ang mag-duty dyan sa airport kasi ang pasyente naman usually sa 24 hours, toxic na yung 5 yung sa akin lang 5. So, usually may isa, dalawa, o hanggang 3, pinakamarami na yung 5 sa 24 hours na duty. Yun. Nagtatanong kung paano ako napunta dyan sa airport. Yan, itong employer ko, itong polyclinic na employer ko, meron silang contract dyan sa airport na sila yung magpo-provide ng mga nurses. Hindi ko alam kung ilang taon ang kontrata nila, pero yung fire department kasi ng airport is a private company yon. So, yung private company na yon, meron siyang contract dito sa may sa employer ko, itong sa clinic na employer ko, meron silang kontrata na sila yung magpro-provide ng mga nurses
kasama ng mga firefighter doon sa airport. So, yung mga firefighter sa airport, hindi sila under government ng Saudi Arabia. Under sila ng private companies. So, ayun lang po. Sana may nakuha kayong aral and sana, tawag ito, may nakuha kayong tips kung balak nyo mag-apply dito sa Saudi Arabia as a company nurse or na kahit ano, basta, yun ang advice ko, alamin nyo mabuti yung mga kontrata na pinipirmahan nyo, yung oras ng duty nyo, yung mga sahod, mga allowance, yun yung alamin nyo para pagdating nyo dito, hindi kayo magugulat na ganito pala, na ganyan pala. So, yun lang naman. Tapos sa trabaho, don't worry kasi, ang kalaban mo lang talaga pag nasa company ka is yung boredom. Lalo na pag nasa disyerto ka, yun yung kalaban mo. So, kailangan dapat matibay ang loob mo. Maganda lang kung may internet, di ba? May internet, kasi may libangan ka, ganyan. Pero, minsan kasi may mga signal dito, ay may mga area dito na walang signal ang internet. So, mahirap. Lalo na kapag nasa rig, yung sa mga nagdi-drill ng mga gas, pag sa dagat or sa mga disyerto, ganyan. So, pag balak mong mag-apply dito sa Saudi Arabia, lakasan mo lang yung loob mo. Isipin mo lang yung pangarap mo sa buhay, kung bakit gusto mo mag-abroad, and matatapos mo. Isipin mo lang matatapos mo yun, hindi mo namamalayan, and isipin mo lagi yung goal mo sa buhay. Yan yung inisip ko dati, no? Ako nga, sabi ko nung 2 years lang tatapusin ko, uwi na ako sa Pilipinas, ayoko na. Ngayon, nandito ako sa Saudi Arabia more than 3 years na, hindi pa ako umuwi. Hindi pa ako umuwi more than 3 years na, so, na-survive naman, so, makakaya mo din yan kung balak mo mag-apply dito sa Saudi Arabia. And besides dito sa Saudi Arabia, mababait ang mga tao. Yung, gagawa ko tawag dito, next video ko kwento ko sa inyo kung paano yung buhay ko naman dito sa Saudi Arabia. Experience ko dito sa Saudi Arabia, ano ba ang Saudi Arabia, ano yung mga tao dito sa Saudi Arabia. So, sa next video, kukwento ko yun sa inyo. So, maraming salamat po sa lahat na nanood. Ito na naman po, yung mema na na-vlog ko. So, pasensya na kung hindi maganda or kung ano man yung pwede yung i-correct dito sa video na to. So, mema lang din naman po ako. Mema share lang ako. So, maraming salamat po and see you on my next video, mga kamema. Ito po ulit si Sir Dan, ang vlogger na mema. Bye-bye! 1,